Gago! Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, western at central portions ng Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Apayao, at rest of Pangasinan. Signal number 1 pa rin dito sa may northern at central portions ng Zambales, Tarlac, northern at central portion ng Nueva Ecija. So, i-explain po natin yung magiging track nitong si Bagyong Emo. Kung makikita po natin, meron po tayong letter T po dito. Ito po yung legend na bilang typhoon. So, may possibility po na itong si Bagyong Emo ay bago po mag-landfall, ay magiging isang typhoon category po ito bago po ito mag-landfall sa Ilocos region. At by 24-hour forecast po natin, 2 a.m., July 25, inaasahan natin na sa vicinity na to ng Burgos, Ilocos Sur. So pag meron po tayong tropical cyclone na typhoon category, ang pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So inaasahan natin, may possibility tayo na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 4 dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, or Apayao. So tandaan po natin, pag nagkakaroon po tayo ng typhoon category, nagkakaroon na po ng mata itong bagyo po natin. Pero wag po nating hintayin na dito po sa atin maglandfall dahil ang pinakadelikadong parte po ng bagyo ay yung eye wall po natin. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, dulot po ng lakas din ng hangin na dala netong si Emong. Mamaya po, i-discuss ko po yung ulan na dala naman netong ni Emong. By the 48-hour forecast po natin, 2 a.m., July 26, 2025. Ito yung tropical depression category na lamang at ito yung huling sa layong 325 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. By the 60-hour forecast po natin, 2 p.m. ng July 26, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa layong 660 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So ano po ba yung magiging ulan natin dulot nitong enhanced southwest monsoon, pati na rin ito si Bagyong Emong. Kung makikita natin, meron tayong mga pula or above 200 millimeters of rain para ngayong araw dito sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito po sa Ilocos region, na magdudulot po nito ay si Bagyong Emong. At dito naman po sa Central Luzon, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro, dulot po ito ng enhanced southwest monsoon. Kung makikita din natin yung Metro Manila ay under siya ng 100 to 200 millimeters of rain. So inaasahan pa rin po natin, pati yung mga karatig lugar, makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakasan, mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters rain naman po dito sa mga color yellow po natin. Para bukas, kung makikita po natin, ito po yung possible pong landfall po netong ni Bagyong Emong, kaya makikita natin nagpula po dito sa may Ilocos Norte at Apayao. Above 200 millimeters of rain po ang ating inaasahan. Pero kung makikita din natin dahil sa patuloy na pag-enhance neto ni Dante at ni Emong ng southwest monsoon, patuloy ang above 200 millimeters of rain dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung makikita din natin sa Metro Manila, possible na bumaba na rin yung mga ulan natin at possible ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero iba yung